Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun. Maraming salamat palagi sa pagpunta dito, sa pagsilip ng aking munting channel, sa paikitambay at paikisama sa aking trip. Yun. Dahil sa inyo, lumalago na tong channel. Huling check ko, parang nasa 8,666 something na yung subs. Yun, maraming salamat sa inyo. At yun. Para sa mga nagpapa-shoutout, sana yung mga 3 taong nagpapa-shoutout, sana malagay ko ay sa video ngayon. At yun, shoutout sa Black Manila, sa Crown, sa lahat ng mga nandyan sa likod. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa akin. At yun, yung laban nga pala namin ni Saint Ice ay nilabas na. Sana check nyo dun sa YouTube channel ng Flip Top mismo. Panoorin nyo dun yung laban. Supportahan nyo. Sana kahit papano napasaya namin kayo ni paring Saint Ice. Kasi alam ko sa sarili ko at pakiramdam ko din naman, binigay namin pareho yung makakaya namin para maging masaya kayo o para mabigyan kayo ng magandang laban sa parang alam namin. Kaya maraming salamat. Sana supportahan yon, supportahan nyo ang Flip Top merch, lahat ng labas. May bagong design na nilabas ng Flip Top. Pero yun, wag natin pahabain. At andito pa rin tayo sa ating Isa Buhay 2025 marathon na kung saan papanoorin natin yung mga laban nung mga kasali sa Isa Buhay 2025. At siguro naman alam nyo na sa title na para sa episode 48 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni K-Ram at ni Boss Arik, ni K-Ram at ni Zaki. Yeah. Flag Top Zoning 16! Dito pa rin, TIU Theater Makati, pang-apat na laban na ng gabi. Flip Top magingay para sa sarili nyo, lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng MCs na bubuo ng liga. Yun, alam ko, maraming salamat palagi sa inyo. napanood ko ng live tong laban na to at isa din to sa mga laban na sobrang excited ako nung napanood ko. Sobrang saya nitong laban na to. Ito yung Zoning 16 na kung saan pangalawang laban ko sa Flip Top, tapos natalo ni Class G. Panalo pa rin kasi sobrang sarap nung experience na yun. Tsaka ito, isa sa mga dahilan kung ba't hindi parang masaya yung araw na yon dahil sa laban na to. Yeah, share ko lang. Sa lahat ng mga unggoy, shoutouts na rin sa inyo. Shoutouts sa Represent Collab, silipin nyo to, bagong labas, Flip Top, RX Panda. Kalalabas lang, meron tayo dyan, onting stock. At syempre, PM na lang kayo sa RX Panda page at sa mga ibang Represent Collab natin kung natitripan nyo yung mga disenyo. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Zaki. Sarili ko at bayag ko laging bit-bit. Balang araw maaabot ko mga bitwin. Pinapakan ko na lahat ng mga inggit. Partida di pa nga ako nakasindi. Shoutout Moro Beats, Baby Jack Apparel. Yun lang. Shoutout sa Baby Jack Apparel. Baby Jack Apparel clothing line ni Zaki. At sa kaliwa naman, Das Macavite represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay K-Ram. Tila ba suntok sa buwan pero palang araw ay aking patamaan. Marami man ang humaharang pero lahat baliwalayan habang. Shoutout Chillionaire Mick and Chill. Yun, shoutouts. Supportahan natin yung music ng mga MCs. Yun, yung music ni Zaki, music ni K-Ram, yung mga hassle nila yan, pare sila may clothing, tsaka yung mga hassle ng iba't iba pang mga MC, supportahan yan, mga music nila, mga kung ano-ano mang shit na nilalabas nila. Supportahan nyo lahat ng ginagawa ng mga MCs nang sa ganun ay ganaan pa silang gumawa. Yeah. PSP Gym, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Boxing Dose, Crown Manila, Got Bars, Papa Kels, Nisco, Dudes Hot ng... Ang ina nyo, wait lang ha.
Dudes Hop sa aking kicks na malupit. At shoutout din kay OG El Niro, Doc Saibe ng Dentalica, syempre. Sa mga kababayan nating OFW, especially sa mga tropang FBC Alcobar at Damam Saudi. I love you. Fuck you. Hindi na sila nagkoitos, pero usapan na nila. Pumayag naman silang pareho na mauna si K-Ram. Pakinggan natin unang banat, Zoning 16, K-Ram. Lagago ko. Ikaw ba si... Zaki? Yung champion ng Sanagan? Proud ka doon, iyong kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Di mo tinalo si Rafian. Ikaw doon yung na-salvage. Bugbog at na-damage kaso mahirap talaga tibagin lalo kung may home court advisor. Gago! Kung kay Saki, no, slant rhyme. Yung kay K-Ram parang slant punchline, no? Di mo alam na pupunta yung punchline doon. Pero yun, talo talaga tayo kay Saki noon. Matagal na nating alam yun. Pero yun, sobrang gandang experience din noon nung nangyari sa sunugan. Sobrang sarap din sa pakiramdam. Shoutouts din kay Idol Loons. Yun, bumalik na nga pala yung original na Break It Down. Check nyo yun. Alam ko may nilabas na siyang video kasama niya si Apex. Suportahan nyo din yung reaction video channel ni Zaki at ng iba pa mga MC. Si Jonas, si Shernan, alam ko sila, Cripply, sila Batang Rebelde, gumagawa na din. Supportahan nyo yan lahat. Yun, tayo ng game na to. Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Jamarant. Di lang kento nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonant. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging konsihal, edi consequence. Ganun ba? Ito yung panahong parang sobrang pinagtitripan yung pagsaslant rhyme ni Zaki, no? Kaya sobrang mabenta. Tapos ang galing din kasi ang galing nga ng mga napiling mga salita na gagamitin ni K-Ram, di ba? Pag si sequence naging consequence. Dadakdakan sa mukha na parang Jamarant. Kulit no? Yan yung mga saan na pwedeng bumagay lang din kay K-Ram, kaya I love it. Walang pwede. Di lang parang Jamarant. Dadakdakan sa mukha na parang Jamarant. Di lang kento nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonant. Walang pwede makapag-vowel, puro consonants. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging konsihal, edi consequence. Ganun ba? Galing Speaking of consequence, harapin mo tong consequences. Malamang kukulubot yung rounds na parang courting pesos. Style niya tagilid yung mouth, tas konting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Siya si Saki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel. Kahit ganun lang, wala namang pero kung paano lang niya i-deliver, tas yung pagiging kwela, pasok na pasok Siya si Saki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel.
What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka? Di mo man lang ba naisip sa akin kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-Baby Jack apparel, tapos gumaganon-ganon. Ganyan kakabaduy! Tipong nalalasing sa root beer. Ingatan mo yung design mo, ha? Baka gayahin ng musgir. Baby, musgir. Pero bilang suporta, bibili ako ng Baby Jack mo, tol. Lilibre ko lahat ng rider, sino walang pamunas ng motor. Tangina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng tiket? Di ba? Paldo na naman ang paring Riam ko. Laki na naman ang kita mo. Pero request ko lang sa'yo, boss. Balik mo na yung linya ko. Ikaw, kampiyon ka sa tingin mo? Ganon ba saki? Ngayon ka magmalalim, pues. Baon ka saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganon ka saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. O hindi ko binali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Ginara mag-face plant, boy. Yeah. Pinakita. Ang galing no? Parang wala parang walang patutunguhan yung nabali. Tapos biglang pinakita ko lang na yung champion na hindi tugma sa'yo. Ayun, hindi sa pero nagustuhan ko. Kumbaga kung hindi man sunugan o kung ano pa mang pinag-championan siguro ni Zaki, ma-appreciate natin yung parang ginawa ni K-Ram na yun. Kasi yun, di mo nga inaasahan na gano'n yung sasabihin niya. Tapos sabay pinakita ko lang na yung champion na hindi tugma sa'yo. Tapos sabay sinimulan niya na dun sa una na parang siniset niya na kagad na hindi dapat ikaw yung nag-champion. Parang gano'n. Pero angle lang yun kasi para sa akin nakuha talaga ni Zaki yung laban na yun nung sa sunugan na sobrang solid nun. Di lang talaga ako nagre-react sa mga laban ko kasi parang nagki-cringe ako, pero sobrang trip ko yung banat ni Zaki doon na parang paano naging ace yan kung parang African American o Black American, 'di ba? Asian, alas ganun. Sobrang natripan ko yun, tas bukod pa doon yung iba pa mga linya. Tapos yun, pero round 1 ni K-Ram, tayo na nagustuhan ko yung sobrang entertaining. Nung dun pa lang sa dadakdakan sa mukha na parang Jamarant, tas yung tuloy-tuloy na linya na yun, tapos yung consequence, diba? Sobrang nakakatuwa yun. Tapos yung home court advisor, sobrang nakakatuwa din yun. Basta yung buong round 1 ni K-Ram para sa akin entertaining. Kumbaga ito yung mga kalabang mahirapan kang tapatan unless sobrang bigat na mga bara mo. Kasi alam naman natin yung style ni Saki, parang nandun din siya sa technical side. Kumbaga para parang ang kadalasang kahinaan ng mga technical yung mga komedyante, 'di ba? Ganun yung sinasabi nila. Pero para matalo niya yung kulit ni K-Ram, kailangan sobrang tindi ng mga bara niya, parang ganun. Pero yun, tas naalala ko na pinarinig nga pala sa akin ni K-Ram tong round 1 niya doon sa VIP room. Tas doon pa lang tuwang-tuwa na ako yun. Tas bigla ako naalala yung courting passes. Ganyan yung porting niya, mas sa 40 passes. Naalala ko, pinarinig nga niya pala sa akin to. Yun. Round 1 ni K-Ram, sobrang solid, nakakatuwa. Panoorin natin yung round 1 naman ni Zaki na may-ari ng Baby Jack Apparel. Overrated na MC, oo, ganon ka saki.
O hindi ko binali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Get out of my face, land boy! Una banat! Pakinggan natin, Zaki. Yabang mo ah. Huwag mo nga akong kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman. Tapos, nilalait pa yung brand ko, Baby Jack. Yung sa kanya, Chillionaire. Wak ang puta. Chillionaire, tapos yung may-ari, hampas lupa. Ano yun eh, no? Yung rebat pero naka-multi, no? Wak ang puta, hampas lupa. Ang yan, swabe, no? Yun maganda ay Chillionaire, Zaki. tapos yung may-ari. Wak ang puta. Chillionaire, tapos yung may-ari, hampas lupa. At saka, kino-question mo yung pagcha-champion ko. Ako, wala na ako dong problema. Ang mahalaga, nasa akin na yung pera. Pero yun, solid din. Shoutout si kay Zaki. Yun, parang wala talaga aming usapan nun na parang kasi bago pa yung laban namin, parang inaano na kami ng kumbaga yung kanya-kanyang kampo, 'di ba? Parang panig. Syempre pupunta ako doon, may mga kasama akong tropa, tas pupunta si Zaki, may mga kasamang tropa. Para may mga gumigit na parang paghatian na lang daw, parang ganon. Sa akin kasi kumbaga para sa akin yung pera mala siya, pero kumbaga mas mahalaga kasi sa akin yung parang gigil eh, no? Alam mo yun. Kumbaga pag pairamdam mo kasi parang pera lang yung pinaglalabanan, tapos o sige, bago yung parang isang buwan yung bago yung laban nyo, tapos alam nyo na maghahati kayo sa pera, parang okay na yun kasi may may pera na eh, no? Pwede ko nang gagugaguin yung sulat ko kasi sigurado ako may pera na ako makuha, parang ganon. Kumbaga yung dapat pagiging seryoso mong sulatan kasi gusto mo mag-champion talaga, hindi lang dahil sa pera. Parang para sa akin mawawala pagka naghati, 'di ba? Parang ganoon. O kaya alam nyo na kaagad na isang buwan bago yung laban nyo maghahati kayo sa pera. Parang pwede ka na mag-petics, ganoon. Kaya wala talaga kaming pinag-usapan. Tapos parang sa akin din nun, parang ayaw ko. Ganoon. Tapos parang nung last minute na, alam ko nasa labas kami nung kasi yung sa yun nga yung venue ng sunugan nun, parang isang malaking kwarto. Ewan ko nakwento ko na to, pero nandun kami sa labas. Battle ata ni Luxuria yun, tsaka ni Akata kung di ako nagkakamali, kung sino man naglalaban nun. Parang bigla lang pumasok, parang nung nagkausap lang kami bago yung laban, biglang pumasok yun na sa akin hindi natin napag-usapan, parang ganon. At least nung hindi ko na lang babanggitin kung magkano yung naging hatian o kung alam nyo na yun, pero di ko na babanggitin. Parang sobrang last minute na lang, parang isang round na lang ata nung naglalaban kami na. Parang doon namin napagdesisyon na may gantong porsyento makukuha yung matatalo. Ganun. Pero at least alam mo sa sarili mo na tinodo mo kasi wala ka namang inaasahan na mag-uusap kayo, no? Ganun. Parang alam nyo sa sarili nyo, todohan. Kumbaga yung sulat nyo parehas, nakatodo. Kaya sobrang sarap no na matalo ka nung nakatodo kaysa parang pumetics ka, parang ganun. Mas na-appreciate ko yun. Kaya solid din yun. Sobrang solid din ni Zaki. Wala din ako masasabi sa kanya na bilang kapwa MC tsaka bilang kalaban. Solid yun, solid. Yun. Pero yun na, pakinggan na natin. Dami sinabi. Tangina, marunong na ako mag-rebat ng 3, putang ina. On the spot pa lang yun. Ito, written na. Scary voice. Si Kairam lang kalaban. Kaya siguradong sosoplakin. Parang tinapat nyo si John Jones kay Jonah Renz. Magtawag na ng kampe tsaka responding mabilisan. Kasi wala akong pake kahit ex-boyfriend ka ni Lip Cram. Nagsulat man ng mabuti tsak dehado mga multi mo. Paano mo ko tatalunin kung tinalo ka ni Unico?
Di nag-i-evolve yung talent, skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-ilonggo accent. Pang newbie mag-rap, tong uhuging panggap, puro multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Solid din. Multing accent. Pang newbie mag-rap, tong uhuging panggap, puro multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling? Putang ina, ano pa lang ngayon? Multi pa lang ngayon, di ba? Parang pang newbie mag-rap tong uhuging palpak. Ano? Uhuging panggap, Uhuging panggap, puro multing palpak. Stupid as fuck. Di ba? Putang ina, sobrang. multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Ubod ka ng dope? Wak na nga yung mga written, tapos puro ka pa choke? Kakampi mo buong pangkat, taga-ambag sa versot lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Binuking na ni Castillo pagpapasulat nyo, kaya bistado ka na. Anong silbi ng taga-sulat mo kung yung taga-sulat mo, tinalo ko na? Dati palagi itong ganado. Ngayon tamad na siya mag-rhyme. Parang sawa na siya sa life. Lagi kasing sira yung motor niya, kaya nawala na siya ng drive. Siya si Kayram Pinyaga, isang lame na binata. Walang silbi sa bahay, puro games at hilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas biglaang matutulog. Weak tong engot, tinipid yung effort, porket sinabi ni Arik na di ganun kahalaga yung win-loss record. Madalas yan tamarin kaya wala na sa hulog. Wala pa ngang nararating, nawawalan na ng gutom. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo kaya... fuck. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo basta tumiis na lang. Burara ka sa karir pati sa iyong writing. Napabayaan mo na rin pati iyong hygiene. Sa mga music video, ang angas ng drip. Laging mukhang mamahalin. Yung tema ng music, napaka-sweet. Pero mukha siyang maasim. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka trip ng chicks. Yung ngipin niya sa harap, may nakadikit na Mr. Chips. Bago ka mag-bars at schemes, bro, brush your teeth, bro. Kaya, paano mo ko maa-outclass kung hindi mo magawa kahit magmumug lang ng mouthwash? Tartar niyan, 6 na layer. Grabe yun, yak. Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Yung mga... multi, ano? Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Putang ina. Staff ng Wish Bus, lahat sa'yo naaanoy. Kasi tang ina, yung mic nila hanggang ngayon nangangamoy. Sobrang dirty nito ni Kupal, Iwi. Gustong mag-XB kasi kung mag-toothbrush, yearly. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas? Gusto mo maging si Flo G porket ngipin mo may pastillas? Si Flo G, may 3 milyon sa bibig. Si Kayram, puro tinga sa bibig. Last, magmiminti sa mga pyesa pagkat wak mga rhyming. Ang tingin ko sa'yo, Kayram, pampaganda ng standing. Yeah. Putang inan to. Round 1 ni Zaki. Yun, ayos din naman. Yung signature niya na aggression, tapos yung ganda ng tugmaan, nandun pa rin. Nagustuhan ko yung uhuging, ano yun? Basta yung puro multing palpak tong uhuging. Puro multing palpak tong uhuging. Stupid as fuck. Putang ina, sobrang angas nun. Yun, pero para sa akin, kumbaga kasi sa round 1 ni Zaki, although nandun yung pinakita niya pa rin yung galing niya sa pagtugma, pero more on jokes yung ano din niya, parang pinili niyang pag-atake, 'di ba? Yun nga sa puro sangipin ni ni Kayram, yung yun, natripan ko din yung
paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque. Sobrang swabe din yung pagkakalapat ng tugma na yun. Pero dahil parehas silang nandun sa comedic side pumunta, parang titignan mo na lang doon kung sino yung mas naging effective na magpatawa. At para sa akin sa round 1, nakuha ni K-Ram yung round 1 na yun. Yeah. Panoorin natin yung round 2 ni K-Ram. Uminom daw ako ng Cobra tas natulog. Wala kang pakimen. Uminom ako ng Cobra tas natulog para mas lalong wala akong gagawin. Tangina mo, inaasar mo pa yung XB? Naiinggit ka, boss? Palibhasa, nakikisaw-saw ka sa eksena habang nakakabanding ko, dasos. Nakikisaw-saw tas dasos, diba? Si May Castain, diba? napanood akong laban mo sa rap lines. Sabi mo, ayaw mo sa flip top kasi puro squatter nandito. Sinungaling ang puta. Di ikaw na may magarbong shelter. Pero nung natapos yung sunugan, yung flip top, ginawa mong evacuation center. Ang tigas ng mukha mo. Sabi niya kay Plaridel, Mongoloid ako mag-rhyme bobo. Boring guy na kung mag-rap slow-mo, ikaw ay overhype na parang Kai Soto. Seryoso? Sariling kababayan binababa mo? Awit ka. Kala mo talaga may arit siya. O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ikaw nga'y kang karot ka maglaro. Kaya wag kang feeling bay. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? Parang sa akin sobrang witty nung naisip niya na yun, di ba? Parang naisip niya si Kai, tas biglang common knowledge na parang sa panahon na to, parang common knowledge na yung parang issue na nakulong si Zaki kasi halos lahat ng mga nakakalaban niya, kahit ako ginamit ko yung angulo na nakulong siya, tapos biglang papasukan niya ng basketball. Kasi hindi mo alam na ganun papasok na nauna ka nang na-drop sa NBI. Basta para sa akin, dahil sa yung factor na hindi mo inaasahan, tapos alam na ng lahat yung issue yung nangyari. Parang mas malakas yung naging impact niya. Lupit eh. At di ba member ka ng NBI? O wag mong isipin niya na yung hinihintay. Kaya wag kang feeling bay. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao, wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? At di ba member ka ng Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad. Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. Kaya pala nag-vlog ka na lang. Ikaw na mismo nangayaw. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Grabe yung viewers mo, 83. Solid ang fanatics. Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Suggestion lang. O, diba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lady Guard. Binatuta. Pwede, Brad. Lang. O, diba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lady Guard.
Sabi niya kay M-Site, 3GS nung round 1, 3GS nung round 2, pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Anong lasa? Paalala ko lang ha, nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi ka pumareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Yan, di ba? Biglang pumasok na yung angulo na nakulong na dahil hindi na kasi kung palagay ko kung parang out of nowhere pinasok ni Kayram yung angulo na yon, parang kailangan niya pa mag-build ng momentum, siguro mga ilang linya pa bago umepekto yung bara na maiisip niya dun sa pagkakakulong. Pero dahil nasundutan niya na ng mas maaga dun sa NBI, parang familiar na kagad sa mga tao. Tapos yun nga, alam na ng mga tao yung issue na yun. Tapos biglang na-refresh pa bago yung mismong bara niya. Kaya mas may impact na. Tunog lata nitong pareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Sinilasin kita dyan eh. Ano itatanggi mo? Sige amigo, deny mo. Uubusin ang kan. Ulul, ubusin mo laman ang nido ni Saito. Pati si Boss Arik gusto pagatasan. Talagang ang adik kamen. Gago pagtapos ng battle na to, wala magbabago sa TF mo. 1-6 pa rin. At last, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik. Kasi nilabas mo yung giggle sa sarili ko. Pero kahit palagi mo akong tinatarantado, boss, hindi ako magbabago. Parang DP mo. Yun, round 2. Feeling ko, steady o kung hindi man mas lumakas yung round 2 ni Kayram kumpara sa round 1 niya in terms of pagiging entertaining. Mas mabisa yung round 2 niya. I mean, consistent, ganon. Natripan ko yung yun nga yung kay yung sa nauna ka nang na-drop sa NBI. Sobrang tuwan-tuwa ako nun. Nung nandyan ako, hindi ko na alam kung saan ako banda. Basta nandyan ata ako sa gitna. Tuwan-tuwa kami nun ng mga tropa ko. Tapos yung call center boy binatuta yung lady guard, diba? Parang nakakatawa din yun, sobrang kuwela. Di mo alam na dun mapupunta. Tapos yung tumbang preso, yun, nakakatuwa pa rin yung round 2 ni Kayram, entertaining pa rin. Painggan naman natin yung round 2 ni Zaki. Yeah. Sir Arik, salamat daw kasi nilabas mo yung gigil niya. Ako naman, nawala yung gigil ko. Tsaka nilalait mo yung Moro Beats, lakad ng lakad. At least malakas pa rin dating. Yung Moro Beats, kahit ganun yung music video, at least hindi na bansagang squatting. Natututo na talaga ako mag-rebat eh. Si Kayram, tangina, napakahusay niyan sa pagbabasketball. Pero pag andyan si Shernan, inuutusan lang. Nakaka-bad trip yun. Pero star player yan ngayon. Kaya lahat panis. Star player na amoy. Star anis. Player na player yan si Gago, kaya lahat takot na. 5 a.m., wala pang hilamos, nasa court na. Punong-puno yan ng energy. Sobrang competitive, nilupusan yung referee. Pero laro nito, pambata. Puro dribble ang kanyang style. Sobrang lakas ng tama, nagsispin move, walang bantay. Yung moves ko, parang performance ni Jokic. Yung moves mo, parang crossover ni Jovic. Rest in peace, Joby. Pag nasa court, ba't
wala yung boss. Pag nasa court, saksakan ng galing, unstoppable. Pero sa yung battle rap career, you drop the ball. Ikaw ay pastime lang, kaya masyadong binasic. Mas fragile pa kaysa kay Anthony Davis. Basketball player ka, di ba? Yung motto mo, ball is life. Eh bakit yung balls mo di makabuo ng life? Oo ba? RKO out of nowhere no? Oo, baog yan. Kaya dahan-dahan siyang na-burnout. Problemado araw-araw kasi mababa kanyang sperm count. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Si Kairam, pag nilalabasan, putya, 2 lang yung patak. Damn. Babae mo, palagi mong i-check. Baka iwanan ka niya bukas. Kada tapos nyo daw mag-sex, di na kailangan ng pamunas. Bubuntisin na lang yung kanyang partner, di pa kinaya. Kung ako partner niya, palagi siyang buntis, parang iyabila niya. Ang malas naman ito ni Kupal, tila na wala ng lahat. Wala ka na ng mga magulang, di ka pa magkakaanak. MC kawawa, disabled that week. Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Finishing. Walang mabubuo sa tiyan kahit pumatong siya maghapon. Huling testing niya ng ultrasound, putya yung album pa ni Marlon. Kaya, anong silbi ng mga bara mo na tekniko? Kung hindi na gumagana iyong testicles. Shit, ang lungkot niyan. Di kayang mag-anak. Sa sitwasyon mong yan, kailangan mag-adapt. De, tama lang din yan para di na dumami yung lahing pinyaga sa mundo. Kahit maka-impluensya ka ng maraming rapper, di mo masasabing galing sila sa tamod mo. Di ka magkakaanak kahit isa. Di mararanasan yung ganon. Yung anak ni Irish sa iba, isipin mo na lang na sa'yo yun. Damn. Nasty, bro. The disrespect, you know what I'm saying? Yun. Sobrang swabe nung round 2 nila parehas. Yun, isa sa mga signature din ni Zaki yung personals. Yung mga masasayat na salita. Pero kung paano niya nilaro yun, ang ganda pa rin, 'di ba? Yung iyabilan niya, tapos yung buti pa si Efren may bata, si Jason may kid, yun solid din yun. Tapos huling ultrasound yung album pa ni Looney. Swabe din yun. Kumbaga parehas nilang round 2. Parang yun, nagpupukpukan na sila ng mga bara. Ganon. Pero sa tingin ko, yung round 2, dahil parehas silang malakas, parehas nang lumalabas yung mga style nila, yung signature talaga nila na galaw. Tas naipakita naman nila na maayos. Para sa akin yung round 2. Hindi mo din kasi pwedeng basta baliwalain yung round 2 ni Kairam Alam mo yun. Kumbaga yung kay Zaki, yung ganda nung kay Zaki. Pero di mo din basta pwedeng baliwalain yung kay Kairam. Parang ganon. Kaya siguro yung round 2, dahil naipakita nila ng maayos, parehas ng maganda, ng malinis yung style nila. Yung magkaiba nilang style na ipakita nila, na ilatag nila na maayos. Para sa akin yung round 2, tabla. Kaya panoorin natin yung round 3 ni Kairam. Yeah. Buo ang kalahati ng rounds, puro baog. Tangina, barok kamen. Porke wala pang anak, baog na. So, ibig sabihin, baog ka rin. Tanginan to.
Mga sinasabi mo, nasosobrahan ka na sa boka. Nasobrahan ka na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Sumusobra ka na, kanina ka pa, ha? Gago to, eh. Round 3 game! Yeah! Isa pa, game! Yeah! Putang ina, lakas, oh. May isa akong linya niyang paborito na sinabi niya kay Lip Cram. Sabi niya, palagi kang laglag sa isa buhay kasi kulang ka sa talent. Gusto mo mag-champion ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin! Wak, wak, wow, 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 wow! Pagcha-championin pa daw. Paalala ko lang, ha, tinalo ka ni JD sa unang round. May linya pa siyang, mapipilayan tong pinsan parang DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Kaya na dito nga pala yung round na yun, cousin, tas uncle, yung pipilayan. Konektado ka rin sa basketball, eh, no? Ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Relative injury bars, motherfucker. Motherfucker. Baka inabot din yung knees. Relative injury bars, motherfucker. Relative injury bars, motherfucker. Tangina ka, nakalimutan ko yung linya. Gago ka kasi masyado kang pabida. Tapos, tangina mo, masyado ka nang sumusobra. Alam mo, itigil mo na yung ganyan mo, naaangguluhan mo na ako kakadroga. Tanginang to, masyadong pabibo. Nalilito ako kasi baon ng hininga mo. Fuck. Tangina mo, gano'n mag-fake joke! Tangina ka. Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Tangina, no? Ayun, nakabalik. Tangina na ng ulam, kailangan mo kasakaling estilo nito ni Gago. Siguro naputol yung linya niya, tas tinalon niya na, eh, no? Yun sa palagay ko. Tangina ka. Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Tangina, may bars ka. Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako!
no? Kung paano naka-recover dun sa choke, ang galing no? Kikitira ka lang sa tito mo. Yeah! Kikitira Tangina. ka lang sa tito. Publish pangalan ko. Magaling ka Galing. mag-construct pero mas establish pangalan ko. May titulo ka pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako. Ang ang galing. Hindi kita gusto kalaban. Umalis ka na dito. Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino. Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss. Ilabas mo si Duma. Ilabas na tao yung gagigan. Galing no? Umalis ka na dito. Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino. Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss. Ilabas mo si Duma. At last, kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay, para sa akin ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay. Yeah! Ilang round 3 ni kay Ram, gago. Sobrang classic nung round 3 niya na yun. Tangina. Sinimula niya dun sa yung relative injury bars, mother, father, doon. Tapos yung yun, tangina, kala ko magjo-joke na talaga siya eh. Siguro pakiramdam ko nakalimutan niya talaga yung linya niya, tas tumalon na lang siya. Tas sakto din kasi hindi niya na pinilit na mag-freestyle. Yung minsan kasi 'di ba pagka sugal kasi yung freestyle pag nag-choke eh. Parang pakiramdam ko pag ganun. Ang nangyayari pag nag-freestyle ka na, parang lalo mo na siya makakalimutan. Swerte ka na lang pag yung freestyle mo pasok pa rin, parang ganun. Pero dito kasi imbis na nag-freestyle siya, pakiramdam ko tumalon siya eh. Pero sa tingin ko nag-choke siya. Kayo sa tingin nyo kung nag-choke ba siya doon? Pero ang kagandahan kasi doon, parang yun yung ano eh, paano ka makaka-recover kung sakaling nag-choke ka. Putang ina, yung buong style na parang kay Sinyo, hindi parang yung buong ginawa ni Sinyo doon kay Apex, binago niya, tas sobrang nakakatawa. Puta, parang yung nasa pagalingan ka pa rin, nasa pasarapan na ako ng ulam. Putang inang yan, di ba? Solid. Tapos yung mga pasok pa rin sa pagiging kwela niya, tapos yung pang multi ka lang, naging multi-cab driver ako. Ganon, tanginang yan. Tapos yung kino-call out niya, yung pabagsak na kay Sinyo, parang, boss, ilabas mo si Duma. Ganon. Solid, tangina. Kung sa palagay ko, humina yung mga rounds yung mga bara ni Kayram after nung palagay kong nag-choke siya. Sa tingin ko, pwede siyang matalo eh. Pero yun, nung naka-recover siya, puta, mahirapan si Zaki na talunin yung round 3 niya. Tas yung pa, naalala ko yung rebuttal niya na yun nga, puro yung round 2 ni Zaki, although brutal, tas sobrang ganda ng pagkakatahe. Yung rebuttal ni Kayram na parang porket walang anak baog na parang edi baog ka din. Tsaka yung basta may isa pa eh. Pasok siya eh. Parang pasok siya. Kumbaga, hindi man sapat para ma-diffuse pero yung mga linya ni Zaki. Pero parang nakabawas siya ng puntos kasi nakapag-rebound siya kahit paano. Pero putang ina, yung bandang dulo na nung round 3 ni Kayram, sobrang solid nun. Sobrang, yun, pagpapakita ng kung gaano kalakas yung estilo niya. Ayun kasi yung parang
kailangan mong gawin pag nasa style clash ka eh. Parang kailangan mo ipakita na mas magaling yung estilo mo kaysa sa estilo ng kalaban mo. At sa tingin ko napakita ni Kayram yon sa round 3. Pero yun, panoodin natin yung round 3 ni Zaki. Bubuntisin niya daw yung lola ko. Yun, yung lola. Nagdroga ka ba? Di mo nga mabuntis yung asawa mo, yung lola ko pa. Tangina nito. What? Sobrang weirdo. Di ka manalo sa sarili mong punchline, ginamit mo pa yung punchlines ni Sinyo. Mga third lang, wait lang. Freestyle muna. Sige, bakit ka naka-shades? Kahit magpaka-aggressive pa yan dyan, di pa yan deadly. Sa lahat ng mga 3GS, siya yung pinaka-friendly. Sobrang dami netong friends. Pinakamaamo sa pangkat. Pag nakikita niya ako sa event, biglaan niya akong hinahag. Kitang-kita ang galak na sa mukha niya lumitaw. Sobrang higpit ng pagkahag, tas ang tagal pang bumitaw. Si Kayram sobrang bait, kaso minsan medyo diretso at honest. First time ko siyang na-meet, nagkwento na ng personal problems. Diretso, ang galing eh, no? Diretso at honest, tas personal problems. Suwabe pa rin. Kwento yan ng kwento, sobrang daldal nito ni Boplax. Sa sobra niyang daldal, kaya niyang mag-isa mag-podcast. Sa pakikipagkaibigan, siya'y eksperto dyan. Friends niya yon, tapos friends niya yan. Pero di ako maaapektuhan kasi a friend to all is a friend to none. Dati solid to sa 3GS. Sila magbe-bestie. Kalaunan, mas gusto niya nang sumama sa XB. Si Lipram, palagi mong kasama nung madaming ganap. Kaso bigla ring iniwanan nung nag-panic attack. Ilalabas ko pagkawak mo, wala sa isip ko mang uplift jack. Masasaktan sa barko itong mahilig na mag-jump ship. Biglang iniwan niya si Lip. Grabe na to. Palipat-lipat ka ng team. Tangina mo! Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Kaso plans niya nag-flop. Si Mot nagkagig sa Thailand. Ikaw bantay ng shop! Si Mot, nagkakagig sa abroad. Ito, tamang dribble sa court. Kala mo, di ko alam yung sikreto nyo ni Tomas? Ulol, wag ka nang magpanggap. Halata ka na kay Ram. Pag walang customer sa shop, madalas yan mag-anal. Porket si Mot yung naging katandem, siya'y nagpipiling perfect. Tanga, ginawa kanyang katandem para may tagabit-bit ng helmet. Lagi mong pinopromote ang inyong tambalan, pero pag may 2x2, ang kampi mo si Slakwan. Sa Mick and Chill, si Mot, si Mick, si Kayram, si Chill. Yeah, chill eh, no? Masyado kang mahangin. Stig ka ba? Wala ka nang makain, chill ka pa? Maayos mang asintahin, hindi masasapol yung target. Kung ikaw ngayon yung chill, yung kinalaban mo, cold-blooded. Chill lang yan, pero ang daming pinlastic. Chill daw siya, pero palaging impulsive. Wala kang killer schemes at saka discipline. Kaya sa Mick and Chill, ikaw yung weakest link. Magpasagip ka na sa mga kaibigan at tribe. Wala kang thrill, kaya sa akin ay sawi ka na bye. Itong si Chill, gagawin kong malamig na bangkay. Congrats. Yeah! Ang yun, sobrang solid na battle. Yun, round 3, pinakita pa rin ni Zaki yung style niya, kung gaano siya kaswabe maglapat ng mga tugma. Pasok na pasok pa rin yun.
Pero para sa akin palagay ko, hindi niya lang nagawang tapatan yung round 3 ni K-Ram na sobrang nagpakita, parang nag-angat nung style niya. Yun, sobrang solid nun. Kaya para sa akin malinaw na round 3 yung nakuha ni K-Ram. Tapos yun, sobrang ganda nung round 3 ni K-Ram. Ganon din yung kay Zaki, yun nga sa tugmaan, pero hindi nga lang sapat. Tas yun, kung narinig ko yung round 1 ni Zaki before ni K-Ram bago yung laban na to, parang nakausap ko naman si Zaki bago din yung laban. Diyan na din sa event na parang yun, siguro ang naging dahilan kung bakit natalo si Zaki is dahil parang may parte na siguro minaliit niya si K-Ram ganon. Hindi niya inasahan. Kumbaga ayun nga yung sinasabi niya, parang nilabas ni Boss Arik yung gigil ni K-Ram, tas sabi ni Zaki parang nawala daw yung gigil niya kasi si K-Ram yung kalaban yun. Kung matatandaan ko, ganun yung sinabi sa akin ni Zaki na parang hindi siya masyadong ginanahan. Pero yun, tangin na para sa akin sobrang solid pa rin na laban. Pwede pa rin siya i-consider na classic kasi parang all 3 rounds naman nagbigayan sila. Pero yun, palagay ko umangat lang talaga nung round 3 si K-Ram at nahirapan na si Zaki na abulin yun. Kaya yun, sobrang solid na laban. Pero yun, dahil nag-iisa buhay marathon nga tayo, pwede na nating guhitan din si Zaki at si K-Ram sa poster kasi napanood na natin yung laban nila. Pero hindi ibig sabihin prediction natin natalo sila. Lahat ng mga MCs dyan sa poster guguhitan natin. Tanda lang din kasi makakalimutin ako. Tanda lang din na ibig sabihin napanood na natin yung laban nila. Yun. Pero yun, maraming salamat. Yung giveaway, yan, malapit na natin yung bulahin. Dapat nung linggo, kaso tangina na nakatulog ako. Kaya pagising ko na nung madaling araw, nalaman ko na lang na nilabas na yung laban namin ni Saint Ice. Yun, panoorin nyo ulit yun sa YouTube ng Flip Top. Supportahan nyo. At yun, kung check nyo yung Rough Said na playlist natin dito sa channel, baka yung mga hinahanap nyong laban, nandun na. Pero ngayon, mag-comment kayo kung ano mga gusto nyong panoorin. Pero ngayon, ipaprioritize ko yung bago mag-April 26, mapanood natin lahat ng kasali dun sa Isa Buhay. Para at least yun, mas maganda yung pagpasok ng Isa Buhay sa atin kasi may idea na tayo kung paano sila lumaban. Pero yun, maraming salamat sa panonood ulit. Ako nga pala si Raph yan at ito ang Raph Said. I'm out, bruh.